So unahin po natin yung ating latest satellite image. Kung makikita po natin, meron or patuloy pa rin nating binabantayan itong dalawang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa labas po ng PAR itong si dating bagyong Butchoy. Bahaging lumakas pa po ito at nasa severe tropical storm category na may international name na Prapiron. At kung makikita po natin, wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ang main focus po natin ngayon ay itong si bagyong Karina na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Currently, nasa severe tropical storm category pa rin po ito, although bahagyang lumakas. At currently, yung latest location niya as 4 a.m. ay nasa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Nagtataglay ng lakas ng hangin na umaabot na 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot na 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po ay mabagal ang pagkilos nitong si Bagyong Karina sa direksyong north-northwestward. Kaya asahan po natin dahil sa combined effects nitong si Bagyong Karina pati na rin ng enhanced southwest monsoon o pinalakas na epekto ng hanging habagat, ay asahan po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa for the next 2 to 3 days. So ito po yung ating latest forecast track as of 5 a.m. So alamin po na natin yung mga detalye na nakapaloob dito sa ating latest forecast track. So unahin po muna natin yung magiging pagkilos nitong si Bagyong Karina. Kung nakikita po natin, possible na mag-intensify pa ito into a typhoon category habang binabaybay po yung silangang baybayin ng extreme northern Luzon hanggang lumabas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. And kung nakikita din po natin sa ngayon, kung ito yung cone of probability, yung area po ng cone of probability, walang kahit anumang bahagi ng ating bansa ay nakapaloob dito sa area na highlighted ng light gray. Ibig sabihin po noon, mababa yung tsansa na may landfall scenario po tayo, or kung may landfall scenario pa po tayo, ay most likely dito sa may area ng Taiwan bago po lumabas ng PAR. At kung makikita din po natin sa ngayon, generally north-northwestward yung ganyang magiging pagkilos, malayo po yung sentro sa anumang bahagi ng ating kalupaan. And kung makikita po natin itong area na highlighted ng light orange, yan po yung radius or yung laki ng sakop nitong bagyo. Yan, area po na yan, mararamdaman yung malalakas na hangin na dulot nitong si Bagyong Karina. At kung mapapansin po natin, wala pang anumang bahagi ng ating bansa ang nakapaloob dito sa area na makakaranas na malalakas na hangin. So sa ngayon po, as of now, wala pang malakas na hangin na mararanasan sa anong bahagi ng ating bansa. Pero dahil based po sa ating forecast, mag-i-intensify pa po itong si Bagyong Karina, most likely lalawak po yung radius nitong bagyo at mostly sasakop nitong area na highlighted ng light orange yung areas po dito sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Kaya nakataas po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng northeastern portion ng Cagayan area. So sa mga susunod na araw, based po sa ating latest track forecast, for the next 24 hours or bukas po, ulit mamataan po yung sentro nitong si Bagyong Karina, nasa layong 415 kilometers east of Calayan, Cagayan. Pagdating naman po ng Wednesday, nasa 335 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. Pagdating naman po ng Thursday, ay possible po nasa 455 kilometers north of Itbay at Batanes. At pagdating naman po ng Friday, ay nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At gaya po ng nabanggit natin kanina, although sa ngayon po ay wala pang area or kahit anumang kalupaan sa ating bansa ang nakapaloob dito sa area na highlighted ng light orange kung saan mararamdaman yung lakas ng hangin itong si Bagyong Karina. Pero dahil inaasahan po natin yung forecast na mag-intensify pa po ito, lalawak yung radius ng bagyo at mostly maapektuhan dito sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Meron po tayong lead time na 36 hours. Ibig sabihin po, for the next 36 hours, posible pong maramdaman yung lakas ng hangin na dala nitong si Bagyong Karina sa areas po na nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1. So yung area po na highlighted, yung light blue, yan po nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1, dyan po sa eastern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa Santa Ana, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Lalo at Gonzaga, pati na rin ng Isabela, Bibigan, Palan at Makunakon. So babala po sa malakas na hangin sa susunod na 36 hours sa mga nabanggit na lugar, kaya pinaghahanda po at pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan sa ating bansa dulot ng epekto nitong si Bagyong Karina at yung dulot naman ng epekto ng enhanced southwest monsoon or pinalakas na epekto ng habagat. So emphasis po, itong mga pag-ulan na to ay dulot ng epekto ni Bagyong Karina. Ngayong araw, inaasahan po natin yung 100 to 200 mm na mga pag-ulan. Yan po ay heavy to intense rainfall sa may extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang 50 to 100 millimeters ang mararanasan ngayong araw or moderate to intense or moderate to heavy na mga pag-ulan naman buyan ay
eastern portions ng mainland Cagayan at Isabela. Ito po ay dulot ng mga kaulapan na dala nitong si Bagyong Karina. Bukas naman po, heavy to intense na mga pag-ulan mararanasan sa Batanes, samantalang moderate to heavy naman or 50 to 100 millimeters posible ding maranasan sa Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan. Pagdating naman po ng Wednesday, bahagyang bababa yung mga tsansa ng malalakas or heavy to intense na mga pag-ulan, so mostly nasa moderate to heavy yung mga pag-ulan, particularly sa may Batanes and Babuyan Islands. Kung mapapansin po natin yung mga areas na maapektuhan ng mga kaulapan or malalakas na ulan na dala nitong si Bagyong Karina ay mostly dito sa may extreme northern Luzon area. Sa ating mga kababayan dyan, maghanda po tayo at mag-ingat sa mga susunod na araw. Ito naman po yung areas or heavy rainfall dulot ng epekto ng enhanced southwest monsoon or pinalakas na epekto ng habagat dahil hinahatak po siya nitong si Bagyong Karina. So malaking bahagi po ng Luzon, makakaranas po ng malalakas na mga pag-ulan. For today po, based po sa ating latest na weather advisory, 100 to 200 millimeters ay mararanasan or heavy to intense rainfall mararanasan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala sa moderate to heavy ang mararanasan ngayong araw dito po sa Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Batangas at Calamian Island. So mapapansin po natin mostly dito sa may western section po ng Luzon, makakaranas na malalakas na mapugulan dulot po ng epekto ng enhanced southwest monsoon. Pagdating lang po bukas, mostly same areas po makakaranas nitong mga heavy or moderate to heavy mga pag-ulan, 100 to 200 millimeters mararanasan or heavy to intense rainfall. Bukas mararanasan sa Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro at to heavy naman ulan panahon dito sa Metro Manila, Apayao, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Calamian Islands. Pagdating naman po ng Wednesday, July 4, patuloy pa rin makakaranas ng malalakas mga pag-ulan dito pa rin sa same areas or western section ng Luzon. So dyan po, heavy to intense rainfall pa rin mararanasan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, pati na rin sa Occidental Mindoro at moderate to heavy na mga pag-ulan mararanasan pa rin sa may Metro Manila, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Pampanga, Bulacan, Ecija, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Calamian Islands. So kung mapapansin po natin yung mga areas na nabanggit po natin, mostly dito sa may western section ng Luzon, kaya babala po sa ating mga kabayan ang mga posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa at paghandaan po natin sa malalong-lalo na yung mga areas or mga low-lying areas. Pagdating naman po sa malalakas na hangin, yung areas po na nakataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1, asahan na po natin for the next 36 hours or within the next 36 hours ay makakaranas po ng malalakas na hangin na dulot ng epekto nitong si Bagyong Karina. Samantalang strong to gale force na or malakas pa na hangin, ang mararanasan ay dulot pa rin na epekto naman ng southwest monsoon na enhanced nitong si Bagyong Karina. Ngayong araw, possible po yung malalakas na hangin sa areas mo ng Minnapa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar, at sa northern portion ng Samar. Pagdating naman po bukas, malakas na hangin naman po mararanasan sa Zambales, Bataan, Aurora, dito po sa Metro Manila, pati na rin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at buong Visayas. Pagdating naman po ng Wednesday, malalakas na hangin naman po mararanasan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at buong Kabisayaan. Kaya asahan po natin, over the next 2 to 3 days, malalakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan po ang mararanasan dulot ng combined effects nitong si Bagyong Karina, pati na rin ng enhanced southwest monsoon. Pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, dahil makikalayuan po yung sentro nitong si Bagyong Karina, wala po tayong gale warning sa ngayon, pero delikadong pumalaot, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat dito sa may silangang baybayin at kanlurang baybayin po ng ating bansa. Dahil napapalakas po yung hangin na epekto nitong ng southwest monsoon at malalakas na hangin din po mararanasan dito sa eastern section ng bansa dulot naman epekto nitong si Bagyong Karina. So asahan po natin yung matataas na mapag-alon na sa Katampaman hanggang sa maalon na karagatan ang ating mararanasan. At based po sa ating outlook, etong si Bagyong Karina ay inaasahan po natin possible mag-intensify pa into a typhoon category sa susunod na 24 oras. Generally, north-northwestward to northward ang kanyang magiging pagkilos hanggang mid-Wednesday at possible lumabas po na ating Philippine Area of Responsibility Wednesday or Thursday po ng madaling araw. At hindi po inaalis yung possibility ng rapid intensification or bigla ang paglakas nitong si Bagyong Karina sa mga